Nangangailangan ng tulong ang BARMM pagdating sa edukasyon. Ito ang binigyang diin ni DepEd Secretary Sonny Angara. Anya, mababa ang literacy rate sa BARMM. Kinilala ni Education Secretary Angara ang mga hamon sa pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan at iba pang pangangailangan sa sektor ng edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kasabay ng pagtiyak ng patuloy na suporta ng pamahalaang nasyonal upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Isa sa mga paunahing hamon na kinakaharap ng DepEd Central Office ay ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga paaralan sa BARM dahil wala na itong mga tauhang nakatalaga sa rehiyon matapos mailipat ang mga tungkuling pang-edukasyon sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE. Ang News Now sa report. Kinilala na Education Secretary Sonny Angara ang mga hamon sa pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan at iba pang pangangailangan sa sektor ng edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kasabay ng pagtiyak ng umano'y suporta ng pambansang pamahalaan upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Ang kanyang pagbisita sa Cotabato City para sa pagbubukas ng klase at paglulunsad ng Yakap at Kalinga Caravan, sinabi ni Angara na patuloy na naglalaan ang Department of Education ng mas malaking pondo para sa pagpapatayo ng mga paaralan at iba pang programang pang-edukasyon upang matugunan ang mga lumalaking pangangailangan ng mga mag-aaral. Ayon sa kalihim, isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng DepEd Central Office ay ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga paaralan sa BARM dahil wala na itong mga tauhang nakatalaga sa rehiyon. Matapos mailipat ang mga tungkulin pang-edukasyon sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Kami handang tumulong. Pero sabi ko nga kanina, nahirapan kami sa coordination sa pagkuha ng information sa bawat schools kasi nga wala na kaming tao dito sa BARM nandun na sa MBHT. Nilinaw rin ng kalihim na ang pagkuha, pagtalaga at promosyon ng mga guro sa BARM ay inklusibong kapangyarihan ng MBHTE at wala itong direktang partisipasyon ang DepEd Central Office. Gayunman, tiniyak niya ang patuloy na pagkikipagtulungan ng pambansang pamahalaan sa BARM sa mga programang pinahihintulutan ng batas tulad ng pagpapatayo ng mga silid-aralan, pagsasanay ng mga guro at pagbibili ng mga educational voucher para sa mga mag-aaral sa pribadong paaralan. Binigyang din ni Angara na nananatiling espesyal ang BARM sa mga prioridad ng pamahalaan dahil isa ito sa mga rehiyong nangangailangan ng higit na suporta upang maiangat ang kalidad ng edukasyon at literacy rate. Well, siyempre very special ang BARM kasi kumbaga kung may anak ka na kailangan ng tulong, parang BARM na nga yun eh. Isa sa mga regions na gusto natin na paketin yung kalidad ng edukasyon at yung antas ng o yung standard of learning dito dahil mababa nga ang literacy rates. Some of the cities dito sa BARM, yung literacy 1 in 3. Kumbaga 1 in 3 lang ang mga mamamayan ng BARM na may marunong makaintindi, marunong makabasa. So definitely, that's way below the national average of around 80%. So dapat iangat na. Nagpasalamat din ang kalihim sa mainit na pagtanggap ng mga residente at lokal na opisyal sa kanyang pagbisita at muling tiniyak ang kahandaan ng pambansang pamahalaan na makipagtulungan sa MBHTE para sa kapakanan ng mga mag-aaral sa Bangsamoro. Sa kanyang mensahe sa mga mamamayan ng BARM, ipinabot ni Angara ang kanyang pagbati ng kapayapaan at muling tiniyak na nananatiling katuwang ng rehiyon ang pambansang pamahalaan sa pagsusulong ng dekalidad at inklusibong edukasyon. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.